Magandang araw, bagong buhay, bagong kalkal na naman. Bali ito yung tinispire natin, no, na burner no welding, at ang gamit natin coupling na reducer sa D1, 3/4 po yung sa ilalim. Kaya ito ginamit natin para mas madikit yung oil distractor nya, kasi nakausli na yung sa taas nya, no. Madali na lang natin butasan at naka-twisted na din yung sa taas. Kung baga ang purpose nito, bakit natin i-twisted yung sa paakyat nya ng sa ilalim, no, para po siya iikot yung apoy, at ang pagbangga dito sa gitna, yung sa third layer niya ay kasi naka-perminti na yan sa third layer Ayan, semi-slanting lang yan, parang ma-distract niya yung apoy at hindi mamalagi yung apoy na nakatutok dun sa chamber natin, para hindi po siya magbabaga. Ayan po. Bali yung ginagdaga natin siya sa gitna para mayroon siyang hatak pataas. Ayan. Kasi kung sa tagilid lang, hindi siya aakyat, hindi siya hahatak, no. Parang mahina siya, pang in lang talaga siya. Ito double purpose na ito, no. Ayan. Maganda din itong ito na coupling, kasi may kuha na siya, no, may parang reducer na ito 3/4 dito, D1 dito. Kumbaga mayroon siyang kuha na siya dito, angat na siya yung dito, kaya paglagay mo ng oil extractor, baba talaga siya. Yan. Kasi yung hinahanap natin, kahit 1 oras, 2 oras na kanya, 3 oras, hindi na tayo kumbaga maghalo doon or kuha natin, tawag doon yung oil breaker. Kahit wala ng oil breaker, hindi tayo igalawin yan sa loob. Ito lang mismo ang yung gagalaw, yung oil extractor nya, kaya yan twisted. Ayan. Nakuha natin na paraan ito sa kay Sterlarski, no. Yan yung twisted niya na oil extractor. Ang original na naman natin na diskarte, ang improve lang natin dito, itong sa second layer na twisted din, paikot, para paikot ang apoy. Yan po yan. Pag distract ng oil, iikot yung apoy, siyempre titirahin nyo ng oil extractor, tapos titirahin na naman ng second layer paakyat na paikot din, pasa nyo ito sa third layer na baga i-distract nya din yung sa third layer, no, hindi siya magpalagi, tapos dito na sa top. Yan po yung purpose. Alam nyo, iba-iba yung iba-iba yung butas natin. Bakit pa iba-iba tayong butas natin? Kasi hinahanap talaga natin kung ano talaga yung akma, no, na para sa Calandrius oil. Hindi pa man natin ito na perfect, pero sa tingin ko okay na din ito, kasi yung purpose natin dyan hindi lang apoy. Ang purpose natin, kahit sa maraming blue flame talaga yung iba. Ang problema diyon, tingnan nyo, pag hindi gani aabot yan ng kalahating oras, baga yung chamber nya. Yan yung yung problema. Kaya sinusolusyonan natin yung problema ng magbabaga yung chamber. Kaya ito yung solusyon niya, no. I-twist natin yung paakyat niya. Ayan. 3 lang yan linagay ko. Bakit 3 lang yun linagay natin dito sa dito, 3 din sa oil extractor, kasi di uno ito 3/4 lang yung dito, short siya sa hangin kung i-apat natin, kaya 3 lang, tama na yan, 3. Ayan.
Bali ang butas natin 26 holes po ito. Bali ang laki ng butas natin sa wheel extractor ay 2.5 mm. Second layer, tatlong butas 1.5. Sa gitna 1.5 din, 8. Ang top niya 12, 1.5 din. 8 sa gilid slanting at saka 4 ang sa gitna. Yan po. Yan, sana may natutunan kayo no sa ating tutorial na burner na no welding. Ito yung no welding natin na burner na D1, reducer 3-part. Ayan po. Yung sa anti-apaw, dinidevelop natin yung anti-apaw natin. Bali ang ginawa ko, makikita nyo na lang yun sa susunod ko na upload. Mayroon tayong abangan nyo lang po, mayroon tayong dinidevelop doon sa anti-apaw natin. Ayan, thank you po. Maraming salamat sa mga subscriber natin at sa mga panonood natin, sa mga supporter natin. Maraming salamat sa inyo. At sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe naman and i-click nyo naman ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong mga video. Yan, thank you. Maraming salamat.